What's up mga tol? Available na nga sa market dito sa atin sa Pilipinas ang pinakinaabangang Honda PCX Road Sync. Matatandaan natin na kailan lang ay inilabas ng Yamaha Motorcycle Philippines ang pinakabagong Yamaha NMAX 155 Turbo o yung version 3 ng NMAX 155. And mga ilang linggo nga lang ay sinundan na agad nito ng Honda PCX 160 Road Sync. Kaya sa mga nag-aabang o naghihintay dito sa bagong Honda PCX 160, ihanda nyo na yung pera nyo dahil ilang days na lang ay makikita na natin to sa mga kasa o dealership ng Honda. So bali dalawang version ang inilabas ng Honda Philippines dito sa atin. So yung ABS version nga o yung Honda Road Sync o PCX Road Sync at yung standard version. So para sa Road Sync type, meron tayong dalawang color, yung matte gunpowder black metallic and yung pearl fadeless white. So ang price nga natin mga tol dito sa bagong Honda PCX Road Sync ay 154,900 pesos. And para naman mga tol sa standard version, meron tayong tatlong color. So yung vortex red metallic, pearl fadeless white at yung matte bullet silver. SRP naman natin para dito sa standard version ay 133,400 pesos. Kaya sa mga nagbabalak maglabas dyan ng Honda PCX 160 2025, pwede nyo ko i-PM sa Facebook page natin or call or text lang kayo dito sa number ko. So pagdating nga sa looks itong bagong Honda PCX 160, so kung mapapansin natin o sa unang tingin parang walang binago si Honda, no? Pero kung bubusisiin natin mabuti, lalo na sa front end, talaga makikita natin yung changes. So ang una talaga nating mapapansin dito is yung daytime running lights niya, no? Nagmukha siyang sungay or kilay dito sa pinaka headlight niya, and dito mismo nakapwesto yung pinaka turn signals. And ang maganda nga dito mga tol, lahat ng ilaw natin dito is LED pa rin, ano? And sa bagong headlight design natin para dito sa PCX 160 na to, mas lalong naging elegante at mas naging premium pa yung datingan niya. And pagdating naman dito sa taillight natin mga tol, so redesign din ni Honda yung pinaka taillight natin, and LED pa rin naman yung ginamit dito. Ang maganda nga dito mga tol is mas naging elegante and premium yung looks niya. At ang maganda nga dito mga tol sa bagong PCX 160, makikita pa rin natin talaga yung itsura ng previous model, hindi pa rin nawawala yon. And sa fairings naman natin, kung mapapansin nyo, parang walang nabago, no? Pero kung titignan natin mabuti sa front end o sa side profile niya sa bandang unahan, mas naging masculine yung itsura niya, no? Nagkaroon kasi to ng mga edges compare natin sa previous model na smooth lang yung design. Pagdating naman mga tol sa upuan natin, two-tone yung design niya and talagang napaka-premium, So ganun pa rin malapad, kaya sigurado komportabling sakyan. At syempre sa ilalim ng upuan, isa sa mga importante rin sa mga motor, So meron tayo ditong 30 liters large underseat compartment. Napakalaki niya mga tol, napakarami natin pwedeng ilagay dito. And syempre kasya dito yung isang standard size ng helmet and may space pa para sa ibang gamit. At pagdating naman sa cockpit natin mga tol, kung dati naka naked handlebar si PCX 160, this time is meron na siyang cover dito na talagang napaka-premium din ng design, Mas lalong naging elegante yung datingan niya dito sa pinaka-cockpit niya. At para naman dito sa Road Sync version o ABS version, pagdating sa meter panel natin, naka 5-inch TFT display na tayo dito. At ang maganda nga dito mga tol, so meron na rin siyang phone connectivity via Honda Road Sync. So dahil naka TFT display na tayo dito at meron na siyang Honda Road Sync, pwede natin i-connect yung smartphone natin, At ang maganda nga dito, meron na rin siyang navigation. And para naman sa standard version mga tol, ganito naman yung bagong itsura ng panel natin dito, Very premium pa rin at elegant ng looks. And pagdating naman mga tol sa suspension natin dito sa unahan, naka telescopic fork pa rin tayo dito. Tapos sa brakes, naka disc brake tayo with dual piston caliper. And para sa Honda Road Sync, naka ABS ito o anti-lock brake system. At ang size naman ng gulong natin dito sa unahan ay 110/70 rim 14 and tubeless na yung ginamit. And talagang maganda na rin yung suspension natin dito sa likod para sa Honda Road Sync na PCX, meron na siyang baso dito. Tapos sa gulong natin meron tayong size na 130/70 rim 13. So mas maliit lang ng 1 inch doon sa front tire natin, and tubeless na rin yan. And sa brakes naman naka disc brake din tayo dito with single piston caliper. So wala siyang ABS sa rear brakes, bali single channel lang siya. At equip na rin ito ng HSTC o Honda Selectable Torque Control. And of course pagdating sa susian, both standard at yung ABS version naka-keyless na with answer back function. Tapos sa tabi niya andun yung seat opener natin at
at yung fuel cap opener. So speaking of fuel mga tol, meron itong sukat na 8.1 liters fuel tank capacity. So medyo malaki na rin yung tangke niya, kaya siguradong malayo yung mararating natin sa isang full tank. At para naman sa convenient features dito sa left glove box natin ay meron tayong USB charging port na Type C. Pagdating sa seat height nito mga tol, syempre pasok to sa mga Pinoy height. Meron itong sukat na 764mm, tapos yung ground clearance niya ay 134mm. And pagdating naman sa bigat, may timbang itong 132 kilograms para sa standard version. At sa road sync naman ay 133 kilograms. So hindi naman siya ganun kabigat, manageable pa rin naman yan. Pagdating sa makina mga tol, same pa rin naman sa previous model na gumagamit ng 157cc 4-stroke 4-valve single overhead cam liquid cooled ESP Plus engine na kaya mag-produce ng 15.8 horsepower at 8,500 RPM at max torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. And talagang napakaganda rin itong pang daily use dahil pagdating sa fuel mileage, napakatipid nitong kumonsumo ng gas. Kaya nitong umabot hanggang 46 km per liter, pero syempre depende yan sa rider, sa road condition, and sa throttle habit natin. And equip na nga rin ito mga tol ng auto stop start para dun sa ABS version. So ito nga yung kapag usually pag huminto tayo sa traffic light ay mamamatay yung makina after ilang segundo. Pihitin lang natin yung silinyador at aandar na ulit ito. So yung pinakamaganda dito is yung kapag nakahinto tayo, hindi siya mag-aaksaya ng gas. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa Honda PCX 160 Road Sync 2025 model. Kaya sa mga interesadong bumili ng bagong PCX 160, pwede nyo i-PM sa Facebook page natin or kaya call or text lang kayo sa number ko. Hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag na magatubili pang mag-subscribe. At paki-on na rin ang notification bell para ma-notify kapag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.